Oh, alisin na ho natin 'yan at least alam nating lahat mga kababayan na kapagka gano'n ang ginawa nila, eh, baka mapaisip ang mamamayang Pilipino, naku etong Supreme Court na ito, lalo na yung 15, nagbayad utang kay Duterte. Alam niyo ho masasaya ang mga DDS ngayon, alam niyo pong masaya ang mga DDS ngayon mga bossing? Bakit? Naku, nag-grant po, eh. Nag-grant po yung request ng, kampo ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Pero hindi nila alam, negatibo ang effect din po nito sa kanila, mga bossing. Oh, masaya po ang kampo ng mga DDS, mga boss chief amo sir. Bakit? Ayan oh, request granted. Sa hinaba-haba, no? Sa hinaba-haba, mga kababayan, nung kanilang boxing, o mamaya boxing, ewan ko kung gising na si Baste. Gising na ba si Baste? May sagot na ba si Baste? Wala pa din. Wala pa din. O sige, mamaya na natin pag-usapan si Baste. Tulog pa yata. Na hinabaan yung tulog mga kababayan. Baka sabi, putik na yan, matutulog na lang ako kagabi. Bakit ko pa nasabi yung paghamon-hamon na yun na boxing nasuntukan Ngayon wala tuloy akong maiharap na mukha na naman. Oh. Diba? Hayaan muna nating matulog. Baka nagtutulog-tulugan mga kababayan para hindi matanong kung ano sagot niya. Okay? Dumito muna ho tayo. Yung request po ng kampo ni dating Pangulong Duterte sa unang pagkakataon, mga bossing, eto napagbigyan na po. Madami na silang naging request. Mga boss chief amo sir. Di ba Rick Banaga ng Sicily, Messina, Italy. Oh, madami na pong request yung mga yan, mga bossing. Kaso lahat tablado. No? Isa pa nga dyan yung sabi, limitahan yung mga sinasabing mga nabiktima doon lang sa may mga ID lang. Hindi ho pinagbigyan, mga kababayan. Alam naman po natin, no? Hindi naman po ako sa nang mamaliit. Alam naman po natin, mga boss chief amo sir, lalo na po sa laylayan ng mga kababayan natin, karamihan dyan hindi o walang ID. Di ba? Yung mga ganung hakbangin nila, bukayong-bukayo ho yun, mga kababayan. Hindi na pagbigyan, hindi okay. Oh, tapos yung pagpapatanggal doon sa dalawang judge, wala din. No, sopla din mga kababayan. At ito ang kauna-unahan na napagbigyan po. Hindi yung interim release mismo Patungkol ito sa interim release, pero hindi po yung interim release ang pinagbigyan, mga kababayan. Sinuswerte? Ang hiling po kasi nila, tungkol po doon sa interim release na yon, mga bossing, wag muna daw po, no, na maglabas ng kanilang sagot o hatol doon sa hinihingi nilang interim release. Biglang umatras. Biglang hindi handa. Ano ba yan? Dapat lahat pinasa nyo na kasi daw meron pang isang bagay na pinaka-importante, mga kababayan, na kulang pa at kailangan nilang ipasa. Alam niyo po kung ano ang naiisip ko dito? Kung bakit gusto nila ngayon ng delay, Mishi Cruz? Kasi wala pang tumatanggap na bansa sa kanila. Wala pang bansang gustong papasukin sa bansa nila ang dating Pangulong Duterte. Yun po ang isa sa nakikita ko, mga kababayan, kung bakit sinasabi o umihiling sila, wag muna kayong magdesisyon. Kasi paano ba naman magdedesisyon pagka nagdesisyon tapos wala naman palang bansa natatanggap? O paano matutuloy yung interim release? Di ba? Sabi ko nga, di ba, yung mga balita, Australia, wala. Soplak sila. Pumunta pa doon ang ating Vice Presidente para makiusap. Para magsalita doon sa mga kababayan natin. Uy, himukin nyo, udyukan nyo yung gobyerno ninyo na ganito, ganyan. Wala. No, Belgium, wala din. O yung mga ibang bansa din, wala din. Sino naman po kasing bansa ang tatanggap po, mga kababayan, sa kanila? Iniisip na unang-una pa lang mga bossing, kung meron mang tatanggap na bansa, naku po, magkakagulo dito sa amin. Naku po, gagawing magdamag yung mga videoke ng mga DDS dito sa harap ng
pinagkukulungan ng dating Pangulong Duterte. Ganyan ang iniisip na po niyan. Tsaka ayaw po mga magpasakop niyan, syempre. Diba Neng Gigi? Hi Mark, makigreet ng advance happy 79th birthday. Ang daddy ko si Boy G from Toronto, Canada, July 25. Sir, shout out po sa inyo at happy birthday po. Ayan, mula po sa buong Team MR at sa Mark Ramos family mga bossing. Okay? O, basahin natin. Request granted. Sabi ng mga DDS, woo! Masaya yung mga DDS. Woo! O ano, iyak ka ngayon, Mark Ramos. Yung pala, yung pagde-delay lang nila, yung ginrant. Ano po negatibo dyan, mga kababayan? Negatibo dahil nga, sabi ko nga sa inyo, pihado to, wala pang tumatanggap na bansa doon sa tatay nila. Oh, hindi po yung interim release yung pinayagan. Yung pag-delay lang po, pansamantala. Dahil kulang pa nga yung kanilang mga dokumento. Oh, kulang pa yung wala pa yung tatanggap na bansa sa dating Pangulong Duterte. Yung mga DDS, hindi mo alam kung minsan iniisip o ina-analyze yung mga balita, bigla na lang po nagsasaya, nakabasa, request granted, okay na, ayos na, masaya na. Biglang naggagaganon yung mga DDS, ayos na, pare, magandang balita, ano balita? Yung request nung kampo ni dating Pangulong Duterte o ni PRRD, nag-grant na. Oy, ganun. Yung isa naman, ayos na, laya na. Diba? Ganun ang mga magsalita yung mga yan eh. Diba Kian at Miss Lady Cha at Queen Lioness o at Champi Tuti? Ganyan nung mga magsalita. Pero kapag binasa mo mismo yung mismong balita, ay hindi naman pala yung interim release ang ginrant eh. Ginrant yung wag muna daw magbigay ng hatol o yung ICC. Oh. Tapos mga nagsasaya ho. Basahin ko Pinagbigyan ng International Criminal Court, ICC Pre-Trial Chamber ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipagpaliban. Ulitin ko Pinagbigyan ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Duterte na ipagpaliban. Muna ang pagdedesisyon sa petisyon na pansamantalang palayain siya. Bakit to? Dapat kung kumpiyansa na, nandiyan na No, kailangan niya agad-agad yan Kasi hindi kumpiyansa mga bossing. Pinaka-importanting bagay yung nawawala. Yung tatanggap na bansa. Wala. Di ba? Kaya wag muna. Kapag humatol ngayon mga kababayan, ngayon humatol yan. Ano sa tingin ninyo sasabihin? Siyempre ang sasabihin mga bossing, wala palang tatanggap na bansa sa inyo Bakit kayo nagpasa-pasa ng interim release na ito? Rejected! Wala na. Di ba? Wala na. Better luck next time na naman sila, mga bossing. Ayon kay Deputy Prosecutor Mame Mandya, ang hirap naman basahin ito. Mame Mandyaye Nyang. Nagsumite ng petisyon for interim release ang kampo ng dating Pangulong Duterte kahit alam nilang hindi kumpleto ang kanilang mga dokumento. Kasi nga mga pamblap-blap lang yata yung mga ginagawa ni Koopman Sabi doon meron pong tatanggap na bansa namin na hindi pwedeng sabihin kung anong bansa yun. Yung pala, wala namang bansang tatanggap. Mga pamblap-blap lang yata yun. Nung na-realize nila, seryoso ang ICC. Hahagilapin talaga kung sinong bansa yung tatanggap sa atin. Usog muna. Wag muna ngayon. Humusga. Bakit? Kulang pa Dapat pagpasa niya, sabay-sabay na. Siguro nabuo sila mga kababayan na charot lang yung may bansang gustong tumanggap sa kanila, di ba, Chi? Tuloy ko. Ayon kay nasaan na tayo? Ayon kay kay Deputy Prosecutor, eto na naman, mahirap na naman basahin to.
Mame Mandiaye niyang nagsumiti ng petisyon for interim release ang kampo ni dating Pangulong Duterte kahit alam nilang hindi kumpleto ang kanilang dokumento. Hindi raw dapat ipagpaliban ang desisyon ng korte dahil ang posibleng dagandagan ng Duterte camp ang dagdagan ang submission nito. Parang mga pang-ano lang yung mga banat ni Koopman, no, mga kababayan. Parang hindi naman talaga nakapokus na mapalaya ang dating Pangulong Duterte. Ano? Sa nakikita ko ho, kagaya ng ibang mga DDS na mga vlogger nila, napapadalawang isip na din kay Koopman. Parang nag-i-enjoy lang doon sa 150 million per month na sinusweldo. Naaabot po ng 1.8 billion. Kung sakali hong totoo yung 50 million, aabot ng 1.8 billion per year ho. Per year ha? O sabihin nun, 1.8 na lang, 1.8 billion. Multiply mo sa 10 taon na sinasabi ni Attorney Cristina Conti na itatagal po nung kaso ni dating Pangulong Duterte. Aba, o ilan? 18 billion ho, mga kababayan. 18 billion. Simpleng komputasyon lang ho yun ha. Tapos si BP Sara meron pang ibang binabayaran ng mga ibang lawyer po. Daming pera ano?